Maligayang umaga sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Maging mabuti sa inyong lahat ang bagong araw na ito na binigay ng aming mahal na Panginoon. Sa ngalan ni Hesukristo, sumaludo ako sa bawat isa sa inyong nakikinig ngayong umaga na ito. Naway ang liwanag ng Diyos ay magsilbing gabay sa inyong mga puso at kaisipan sa pagsisimula ng makabuluhang araw na ito. Ako si Pastor na nais magnungkulang kasama ninyo sa panalangin ito para sa mga himala at kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Salamat sa Panginoong Diyos sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makagising muli sa bagong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinagyayaman sa bawat pagsikat ng araw. Salamat sa hangin na aming nilalalanghap, sa mga mata na nakakakita sa kagandahan ng inyong pagkakalikha at sa mga puso na patuloy na tumutubok upang magpatunay sa inyong walang hanggang pagmamahal. Hindi namin kayang bilangin ang lahat ng mga biyayang inyong binabahagi sa amin araw-araw, ngunit alam naming lahat ng mga ito ay nagmumula sa inyong walang hanggang awa at kalinga sa inyong mga anak. Ngayong umaga na ito, nais nating makipag-usap sa inyong tungkol sa mga himala at kasaganaan na inihanda ninyo para sa bawat isa sa aming mga buhay. Makikita natin sa banal na kasulatan kung paano kayo nagsisikap na magbigay ng lahat ng mga kailangan namin, higit pa sa aming mga hiling at pag-asa. Ang tema natin ngayong umaga ay ang pagtitiwala sa inyong mga pangako at ang paghahanda ng aming mga puso upang tumanggap ng mga himala na gusto ninyong ipakita sa aming buhay. Handa ba kayong makasama namin sa panalangin ito para sa mga darating na bendisyon? Basahin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus sa Aklat ni Mateo, Kabanata 26, talatang 26. Masdan ang mga ibon sa himpapawid na hindi nanghahasik, hindi nangaani, di nang titipon sa mga kamalig. Gayon may pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba kayo'y higit na mahalaga kay sa kanila? Mga kapatid, sa talatang ito makikita natin ang walang hanggang pag-aalaga ng aming Ama sa langit. Kung ang mga ibon na walang kakayahang mag-isip tulad natin ay aalagaan niya, gaano pa kaya tayo na ginawa niya sa kanyang larawan at dating? Ang mga himala at kasaganaan na tinutukoy natin ay hindi lamang mga materialang bagay, kundi ang kabuuang pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang talatang ito ay nagpapatunay na mayroong layuning maganda ang Diyos para sa bawat isa sa atin at hindi niya tayo pababayaan sa anumang pagsubok o pangangailangan na aming kinakaharap. Kaya nga mga kapatid na mahal, samahan ninyo ako ngayong umaga na ito sa isang malalim na pakikipag-usap sa aming Panginoon. Magbukas tayo ng aming mga puso at magbahagi tayo ng aming mga panalangin, mga pag-asa at mga pangarap. Magtiwala tayo na ang Diyos na nag-aalaga sa mga ibon sa himpapawid ay higit na mag-aalaga sa atin na kanyang mga anak. Ang mga himala ay naghihintay sa mga taong handang maniwala at tumanggap sa mga plano ng Diyos. Samahan ninyo ako ngayon sa pakikipag-ugnayan sa aming mahal na Ama sa langit. Ipaubaya natin sa Kanya ang lahat ng aming mga pag-aalala at mga pangangailangan. Makinig tayo sa Kanyang mga salita at magbukas ng aming mga puso para sa mga himala na gusto niyang gawin sa aming buhay ngayong araw na ito at sa mga araw pa na darating. Ama namin na nasa langit, sambahin namin ang inyong pangalan sa pagdiriwang na ito sa umaga. Purihin namin kayo sa lahat ng mga ginawa ninyo para sa amin kahapon at sa lahat ng mga gagawin pa ninyo para sa amin ngayong araw. Inyong kamahalan, lumapit kami sa inyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang inyong binigay sa amin. Salamat sa tulog na mapayapa na inyong binigay sa amin kagabi. Salamat sa mga panaginip na nagbigay ng pag-asa. At salamat sa pagkakataong makagising muli sa bagong araw na puno ng mga posibilidad at pag-asa.
Panginoon naming mahal, kikilala namin na kayo ang pinagmumulan ng lahat ng mga mabubuting bagay sa aming buhay. Lahat ng pagkain na aming nakakain, lahat ng damit na aming nasusuot, lahat ng tahanan na aming kinakanlungan, at lahat ng mga taong nagiging bahagi ng aming buhay ay pawang mga regalo galing sa inyong mapagmahal na mga kamay. Hindi namin ito deserve, ngunit dahil sa inyong walang hanggang pagmamahal, patuloy ninyong binibigay sa amin ang lahat ng mga ito. Salamat sa mga maliliit na himala na araw-araw ninyong ginagawa pero hindi namin napapansin. Salamat sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, sa bawat pagkakataong nakangiti kami at sa bawat oras na nararamdaman namin ang inyong presensya sa aming tabi. Ngayong umaga na ito, nanalangin kami na mas lalo pa naming makita at maramdaman ang inyong presensya sa bawat gawain na aming gagawin. Humingi kami ng inyong patnubay sa lahat ng mga desisyon na aming gagawin ngayong araw. Naway ang aming mga mata ay maging bukas upang makita ang mga himala na inyong ginagawa sa paligid namin, at naway ang aming mga puso ay patuloy na maging taos sa pasasalamat sa lahat ng inyong mga gawa. Kikilala namin, Panginoon, na kayo ay nandyan sa bawat sandali ng aming buhay. Hindi ninyo kami iniiwan kahit sa mga pinakamahirap naming mga pagdaan. Salamat sa inyong tapat na pagmamahal na hindi nagbabago kahit kailan. Salamat sa inyong walang hanggang awa na patuloy naming nararanasan sa kabila ng aming mga kakulangan at mga pagkakamali. Sa umaga na ito, nanalangin aming na mas maging sensitive kami sa inyong presensya, na mas makita namin kung paano ninyo kami ginagabayan sa bawat hakbang na aming ginagawa. Mga kapatid, ngayong umaga na ito, nais nating pag-usapan ang mga himala at kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa aming lahat. Sa mundo na ito na puno ng mga pag-aalala tungkol sa kinabukasan, sa mga problema, sa pananalapi, sa mga karamdaman at sa mga hindi nakikitang hamon ng buhay, narito tayo ngayon upang ipaalala sa ating sarili at sa isa't isa na ang aming Diyos ay mas malaki pa sa lahat ng mga problemang aming kinakaharap. Ang mga himala, hindi lamang mga pangyayaring supernatural na nakakamangha, kundi mga ordinaryong araw na ginagawa nilang extraordinary dahil sa kanilang presensya at pagkilos sa aming buhay. Balik natin sa aming anchor verse sa Mateo 26, talatang 26. Ang mga ibon sa himpapawid ay hindi nag-aalala sa kinabukasan nila. Hindi nila iniisip kung saan kukunin ang pagkain bukas. Hindi nila pine-prepare ang mga kamalig para sa mga panahong hirap. Hindi nila ginagawang komplikado ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang buhay ay simple, gumising, maghanap ng pagkain, magpaligaya sa sarili sa pag-awit at matulog sa gabi. At sa kabila ng simpleng pamumuhay na ito, inaalagan sila ng Diyos ng buong buo. Walang ibon na namatay dahil sa gutom dahil hindi sila naalagan ng Panginoon. Mga kapatid, kung ganito ang pag-aalaga ng Diyos sa mga nilalang na walang kakayahang mag-isip at magplano tulad natin, gaano pa kaya tayo na ginawa niya bilang koronang likha at binigyan ng kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin? Pero mga kapatid, alam namin na bilang mga tao, natural sa atin ang mag-alala. Natural sa atin ang maging anxious tungkol sa hinaharap. Minsan, hindi namin alam kung paano namin kakayaning makakuha ng pagkain para bukas, kung paano namin mababayad ang mga bills, kung paano namin masosolusyunan ang mga problema sa trabaho, sa pamilya o sa kalusugan. Ang mga pag-aalala na ito ay tunay na nangyayari sa aming buhay at hindi ibig sabihin ng pagiging Kristiyano natin na magiging immune na tayo sa mga natural na damdaming ito. Ang mga pag-aalala at mga takot na ito ay bahagi ng pagiging tao natin. Ngunit sa kabila ng mga natural na damdaming ito, tinuturuan tayo ng Diyos na maglagay ng aming tiwala sa Kanya. Hindi niya sinasabi na hindi tayo mag-aalala,
kundi tinuturuan niya tayong lumingon sa Kanya sa gitna ng aming mga pag-aalala. Tinuturuan niya tayong maging tulad ng mga ibon na kahit hindi nila alam kung saan galing ang kanilang pagkain kinabukasan, nagtitiwala sila na may mag-aalaga sa kanila. Ang pagkakaiba namin sa mga ibon ay may kakayahan tayong makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. May kakayahan tayong magbasa ng Kanyang mga pangako sa banal na kasulatan. At may kakayahan tayong mag-encourage sa isa't isa sa pamamagitan ng fellowship at pakikipagkapatiran. Kaya ngayong umaga na ito, nanalangin kami, Panginoon, na tulad ng mga ibon sa himpapawid, matutuhan din namin ang pagtitiwala sa inyo ng walang reserba. Nanalangin kami na sa mga oras na kami ay nababalisa tungkol sa aming mga pangangailangan, mapaalala namin na kayo ay handang magbigay ng lahat ng mga kailangan namin. Hindi namin hinihiling na magkaroon kami ng mga malaking kayamanan o mga material possessions na lampas sa aming pangangailangan, ngunit nanalangin kami na bigyan ninyo kami ng sapat para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan at para na rin naming makapagbahagi sa iba. Nanalangin kami, Panginoon, na gawing mas sensitive ang aming mga mata upang makita ang mga himala na ginagawa ninyo sa aming paligid araw-araw. Maraming beses, naghihintay tayo ng mga malaking himala na makikita ng lahat, pero nakakalimutan namin ang mga maliliit na himala na ginagawa ninyo tuwing umaga, ang pagsikat ng araw na nagbibigay liwanag sa buong mundo, ang mga puno na nagbibigay ng oxygen na aming nihinhinga, ang mga taong nagmamahal sa amin at nag-aalaga sa amin, ang mga pagkakataong nakakakuha tayo ng trabaho kahit maraming aplikante, ang mga oras na nakakauwi tayo ng ligtas sa aming mga tahanan. Mga kapatid, lahat ng mga ito ay mga himala at gusto ng Diyos na makita natin ang Kanyang kamay sa lahat ng mga ordinaryong pangyayari sa aming buhay. Nanalangin kami din, Panginoon, para sa kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hindi lamang sa aspetong pampinansyal, bagkus sa spiritual na kasaganaan na magkakaroon kami ng mas malalim na relasyon sa inyo. Nanalangin kami para sa kasaganaan sa aming mga relasyon sa pamilya, na magkaroon kami ng mas mataas na level ng pag-unawaan, forgiveness at pagmamahal sa isa't isa. Nanalangin kami para sa kasaganaan sa aming kalusugan, hindi lamang physical na kalusugan, kundi emotional at mental na kalusugan din, na magkakaroon kami ng peace of mind at contentment sa lahat ng mga blessings na inyong binibigay sa amin. Nanalangin din kami, Panginoon, para sa kasaganaan sa aming mga ministeryo at mga trabaho. Naway lahat ng ginagawa namin ay maging instrumento upang maipakita ang inyong katotohanan at pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa amin. Nanalangin kami na sa lahat ng mga proyektong aming ginagawa, sa lahat ng mga relationships na aming binubuo, sa lahat ng mga desisyon na aming ginagawa, ay makita namin ang inyong guidance at blessing. Gusto namin na ang aming buhay ay maging testament ng inyong kabutihan at ng mga himala na ginagawa ninyo sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Nanalangin din kami, Panginoon, na turuan ninyo kami kung paano maging good stewards ng lahat ng mga blessings na inyong binibigay sa amin. Matutuhan namin ang wastong pangangalaga sa mga material possessions na inyong ibinibigay, pero higit sa lahat, matutuhan namin kung paano gamitin ang aming mga talento, abilities at opportunities para sa inyong kaluwalhatian at para sa ikauunlad ng inyong kaharian dito sa lupa. Nanalangin kami na sa pang-araw-araw naming pamumuhay, maging mga living testimonies kami ng inyong mga himala at kasaganaan. Naway sa pamamagitan ng aming mga gawa, ng aming mga salita at ng aming mga attitude, makita ng mga tao na ang Diyos ay totoo at na nagmamahal kayo sa inyong mga anak. Gusto namin na ang aming buhay ay maging encouragement sa mga taong nawawalan ng pag-asa,
na maging patunay na kahit saan tayo naroroon sa buhay, may plano ang Diyos para sa atin at handang niya tayong gumabayan papunta sa mas magandang future. Tulad ng sinabi ninyo sa aklat ni Jeremias Kabanata 20, talatang 11, sapagkat ako'y nakakaalam sa mga hangaring aking hinuhangad tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga hangaring pangkapakanan at hindi pangkapahamakan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong wakas. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa. Hindi random ang mga nangyayari sa aming buhay. May plano ang Diyos at ang planong iyon ay para sa aming kabutihan. Sambahin natin din ang mga salita sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8:22. At alam namin na sa mga nagsisiibig sa Diyos ay lahat ng mga bagay ay nagiging makakabuti sa mga tawag ayon sa kaniyang hangarin. Kahit ang mga bagay na tila masama o mahirap ay ginagamit ng Diyos para sa aming kabutihan kung tayo ay mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 23, talatang 1-5, sinasabi, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako magsasama ng anuman, kaniyang pinapahiga ako sa mga sariwang pastulan, kaniyang pinapatnubayan ako sa tabi ng mga payapang tubig, kaniyang pinasisigla ang aking kaluluwa. Ang mga salitang ito ay nagpapakita sa amin na ang Diyos ay hindi lamang provider, kundi ay caring shepherd na nag-aasikaso sa lahat ng aming mga pangangailangan, physical, emotional at spiritual. Sa aklat ni Filipos, Kabanata 4, talatang 11, nagsasabi si Pablo, at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kaniyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi ito pangako na magiging mayaman tayo sa material na paraan, ngunit pangako na tutuparin ng Diyos ang lahat ng aming mga tunay na pangangailangan sa pamamagitan ni Jesus. At sa Matthew 6:23, sinabi ni Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at lahat ng mga bagay na ito'y idadagdag sa inyo. Ang priority natin ay dapat ang spiritual na mga bagay, at ang pangako ay dadagdagan tayo ng Diyos ng lahat ng mga material na pangangailangan natin. Kaya mga kapatid, sa mga talatang ito makikita natin na ang mga himala at kasaganaan na sinasabi natin ay hindi wishful thinking o positivity lang. Mga konkret na pangako ito ng Diyos na makikita natin sa Kanyang salita. Ang commitment namin ngayong araw na ito ay magtiwala sa mga pangakong ito at mamuhay sa paraan na nagpapakita ng aming pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Nanalangin kami, Panginoon, na sa mga darating na araw, maging mas sensitive kami sa mga paraan ninyo ng pag-provide sa aming mga pangangailangan. Hindi laging sa paraan na aming ini-expect, ngunit palagi naman sa perfect timing at sa perfect way na alam ninyong makakabuti sa amin. Matutuhan namin ang pagiging patient sa inyong timing at pagiging grateful sa anumang paraan ninyo ng pag-provide. Ngayon mga kapatid na mahal, makikipag-intercede tayo para sa mga taong mahalaga sa aming buhay. Ang intercessory prayer ay isa sa mga pinakamahalagang parte ng aming spiritual life. Sa pamamagitan nito, nagiging instrumento tayo ng Diyos para sa mga miracle at blessings sa buhay ng iba. Nanalangin muna tayo para sa aming mga pamilya. Panginoon, alam ninyo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya. Alam ninyo ang mga challenges na kanilang kinakaharap, ang mga pangarap na mayroon sila, at ang mga pangangailangan na minsan hindi nila nasasabi sa amin. Nanalangin kami ngayong umaga na ito na basbasan ninyo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya ng kalusugan, kaligtasan at peace na nagmumula sa inyo. Para sa aming mga asawa at asawa, nanalangin kami na pagyamanin ninyo ang aming mga relasyon sa isa't isa. Kung may mga misunderstandings o conflicts na hindi pa namin na-resolve, bigyan ninyo kami ng wisdom at humility na makipag-usap ng maayos
at makapag-forgive sa isa't isa. Para sa mga couples na naghahanap pa ng tamang partner sa buhay, gabayan ninyo sila sa tamang oras at sa tamang tao na inyong itinalaga para sa kanila. Para sa mga couples na nag-iisip mag-asawa, bigyan ninyo sila ng clarity at peace sa kanilang mga desisyon. Para sa aming mga anak, mga apo at sa lahat ng mga bata sa aming mga pamilya, nanalangin kami na protektahan ninyo sila sa lahat ng kapahamakan. Sa panahon ngayong maraming distractions at maraming mga bad influences sa paligid, nanalangin kami na magkaroon sila ng discernment na makita kung alin ang tama at mali. Gabayan ninyo sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga friendships at sa kanilang mga desisyon sa buhay. Naway lumaki sila na may takot sa inyo at may pagmamahal sa kapwa. Para sa aming mga magulang, mga lolo at lola, nanalangin kami na bigyan ninyo sila ng mahaba at malusog na buhay. Salamat sa lahat ng sacrifices na ginawa nila para sa amin. Naway, sa kanilang pagtanda, maranasan nila ang aming pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Para sa mga magulang na mahirap na ang kalagayan ng kalusugan, nanalangin kami na bigyan ninyo sila ng comfort at peace at bigyan din ninyo kami ng lakas na mag-alaga sa kanila. Para sa aming mga kapatid, mga pinsan at extended family members, nanalangin kami na manatiling malakas ang aming bonds sa isa't isa. Kahit magkakaiba kami ng mga personalities at mga opinions sa buhay, naway hindi mawala ang pagmamahal at respect na meron kami sa isa't isa. Para sa mga family members na malayo sa inyo o na may mga spiritual struggles, nanalangin kami na dalhin ninyo sila pabalik sa inyo at magkaroon sila ng personal na encounter sa inyong pagmamahal. Para sa aming mga kaibigan na naging family na rin namin sa loob ng maraming taon, nanalangin kami na patuloy ninyong pagbutihin ang aming friendship. Salamat sa mga taong ito na naging instruments ninyo ng encouragement at support sa mga panahong kailangan namin. Nanalangin kami na maging blessing din kami sa kanilang mga buhay at na magamit ninyo kami upang maipakita ang inyong pagmamahal sa kanila. Para sa lahat ng mga challenges na kinakaharap ng aming mga pamilya ngayong panahon na ito, mga financial difficulties, work-related stress, relationship problems, o anumang other struggles, nanalangin kami na bigyan ninyo kami ng wisdom, strength, at unity upang malagpasan naming lahat ng mga ito. Hindi namin hinihiling na mawala lahat ng mga problems sa buhay namin, ngunit nanalangin kami na sa gitna ng mga challenges, mas lalo pa naming maramdaman ang inyong presensya at guidance. Nanalangin din kami, Panginoon, para sa kalusugan ng bawat isa sa aming mga pamilya. Salamat sa mga araw na walang sakit at na normal lang ang lahat. Para sa mga family members na may mga health issues ngayon, maging mga chronic conditions, mga recovery from surgeries o mga temporary na karamdaman. Nanalangin kami na gumaling kayo at gawin ninyo silang mas malakas pa kaysa dati. Alam namin na kayo ang ultimate healer at na walang sakit na hindi ninyo kayang pagalingin. Para sa mental at emotional health ng aming mga pamilya, nanalangin din kami. Sa panahong maraming stress at anxiety sa mundo, nanalangin kami na magkaroon ng peace of mind ang lahat ng kasapi ng aming mga pamilya. Para sa mga taong sumusubok sa depression, anxiety o ibang mental health challenges, nanalangin kami na magpadala kayo ng mga taong makakatulong sa kanila at nabigyan ninyo sila ng hope na makakayanan nila ang mga challenges na ito. Para sa spiritual health ng aming mga pamilya, nanalangin kami na lahat kami ay magkaroon ng personal na relationship sa inyo. Hindi lang dahil sa tradisyon o dahil Catholic o Christian ang pamilya namin, ngunit dahil personally naming nakilala kayo at na-experience ang inyong pagmamahal sa aming mga buhay. Para sa mga family members na hindi pa converted o na may doubts sa faith, nanalangin kami na magpadala kayo ng mga opportunities para sa kanila na personally makita ang inyong power at goodness. Nanalangin din kami, Panginoon, para sa mga liberasyon na kailangan ng aming mga pamilya
Alam namin na may mga spiritual battles na nangyayari at na may mga areas sa aming buhay na kailangan ng inyong intervention para sa mga addiction na kinakaharap ng inyong mga family members, addiction sa alak, sa gambling, sa drugs, sa pornography o sa anumang destructive behaviors. Nanalangin kami na magbigay kayo ng strength sa kanila na makawala sa mga ito at na magkaroon sila ng bagong start sa buhay. Para sa mga family members na trapped sa toxic relationships o abusive situations, nanalangin kami na bigyan ninyo sila ng courage na lumayo sa mga situations na ito at na magkaroon sila ng support system na makakatulong sa kanila na magsimula muli. Para sa mga financial struggles na tumatagal na, nanalangin kami na magbukas kayo ng mga doors ng opportunity at nagabayan ninyo ang aming mga pamilya sa wise financial decisions. Para sa mga emotional healing na kailangan ng aming mga pamilya, mga past hurts, mga disappointments, mga traumas na hindi pa fully na process, nanalangin kami na gumaan ang mga emotional burdens na ito at na magkaroon ng healing at restoration sa mga areas ng buhay na nasugatan. Alam namin na kayo ang God of comfort at na may special na pag-aalaga kayo sa mga taong broken-hearted. Nanalangin din kami para sa mga specific situations na kinakaharap ng aming mga pamilya ngayon. Para sa mga estudyante sa family na may mga importante exams o academic challenges, gabayan ninyo sila sa kanilang studies at bigyan ninyo sila ng focus at retention sa mga lessons na dapat nilang matutuhan. Para sa mga trabahador sa family na may mga challenges sa work o na naghahanap pa ng trabaho, magbukas kayo ng mga doors ng opportunities at ibigay ang mga trabahong aligned sa kanilang skills at capabilities. Para sa mga family members na may mga important decisions na gagawin, career changes, moving to new places, major purchases, o important life decisions, nanalangin kami na bigyan ninyo sila ng clarity at wisdom na makagawa ng decisions na makakabuti sa kanilang future. Para sa mga family members na may mga dreams at ambitions sa buhay, nanalangin kami na kung aligned ang mga dreams na ito sa inyong will, tulungan ninyo silang ma-achieve ang mga ito sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ngayon nanalangin din tayo para sa aming bansa at sa mga authorities na nangunguna sa atin. Panginoon, alam ninyo ang current situation ng aming bansa at ang mga challenges na kinakaharap namin bilang mga mamamayan. Nanalangin kami para sa aming Pangulo at sa lahat ng mga government officials na bigyan ninyo sila ng wisdom sa mga decisions na ginagawa nila na makaaapekto sa buong bansa. Naway maging instrument sila ng peace, progress at justice sa aming lipunan. Para sa mga sundalo, mga pulis at sa lahat ng mga naglilingkod sa public service, nanalangin kami na protektahan ninyo sila sa mga dangers na kinakaharap nila sa kanilang trabaho at nabigyan ninyo sila ng integrity at compassion sa kanilang paglilingkod sa mga mamamayan. Para sa mga teachers, doctors, nurses at sa lahat ng mga essential workers, salamat sa kanilang service at nanalangin kami na bigyan ninyo sila ng lakas at health na patuloy nilang magawa ang kanilang importante work. Para sa ekonomiya ng aming bansa, nanalangin kami na magkaroon ng stability at growth na makakabuti sa lahat ng Pilipino. Para sa mga businessmen at entrepreneurs, gabayan ninyo sila na makagawa ng businesses na magbibigay ng mga trabaho sa mga Pilipino at na magiging instruments ng economic progress. Para sa mga manggagawa, nanalangin kami na magkaroon sila ng fair wages at good working conditions. Para sa mga simbahan sa buong Pilipinas, nanalangin kami na maging effective instrument sila ng inyong pagmamahal at katotohanan. Para sa mga pastors, priests at mga church leaders, bigyan ninyo sila ng wisdom at anointing na makapag-serve sa mga tao ng may integrity at compassion. Para sa mga miyembro ng iba't ibang churches, nanalangin kami na magkaroon ng unity sa gitna ng mga denominational differences
at na magtulungan sa paggawa ng inyong kaharian dito sa lupa. Para sa mga hindi pa converted na mga Pilipino, nanalangin kami na magpadala kayo ng mga opportunities para sa kanila na makilala kayo personally. Gamitin ninyo ang mga Christian na nasa kanilang paligid na maging good testimonies ng inyong goodness at love. Para sa mga kabataan na nalolos sa direksyon sa buhay, nanalangin kami na mahanap nila ang kanilang purpose sa buhay sa pamamagitan ng relationship sa inyo. Nanalangin din kami para sa mga subscribers at viewers ng channel na ito. Panginoon, alam namin na marami sa kanila ay may mga personal na struggles at challenges na hindi namin alam. Nanalangin kami na gamitin ninyo ang mga panalangin at messages na na-share dito na maging source ng encouragement at hope sa kanila. Para sa mga taong isolated o lonely, nanalangin kami na maramdaman nila ang inyong presensya at na magpadala kayo ng mga taong makakasama nila. Para sa mga viewers na may mga financial struggles, nanalangin kami na magbukas kayo ng mga opportunities na makakatulong sa kanilang financial situation. Hindi namin hinihiling na magkakaroon sila ng instant wealth. Ngunit nanalangin kami na matuto silang mag-manage ng finances ng maayos at na magkaroon ng sapat para sa kanilang pangangailangan at para sa kanilang mga family. Ngayong makikipag-ugnayan natin sa inyo, Panginoon, tungkol sa aming mga practical needs, lalo na sa mga issue tungkol sa provision at sa trabaho. Alam namin na kayo ay concerned sa lahat ng aspects ng aming buhay, hindi lamang sa espiritual, ngunit pati na rin sa mga practical at everyday concerns namin. Nanalangin kami, Panginoon, para sa provision na kailangan namin sa buhay. Hindi namin hinihiling na magkaroon kami ng mga kayamanan na lampas sa aming pangangailangan. Ngunit nanalangin kami na bigyan ninyo kami ng sapat para sa aming daily needs at para sa mga future needs din namin. Para sa pagkain na araw-araw namin kinakain, salamat sa lahat ng mga blessing na ito. Para sa mga susunod na meals, nagtitiwala kami na maghahanda kayo ng paraan para makakuha kami ng mga pagkaing kailangan namin. Para sa shelter na kinakanlungan namin, mga bahay, apartments o kahit saan man kami nakatira, salamat sa mga safe places na ito. Para sa mga taong may mga housing concerns o na naghahanap pa ng permanent na titirhan, gabayan ninyo sila sa mga decisions na gagawin nila at magbukas ninyo ng mga affordable options na suitable para sa kanilang budget at sa kanilang pamilya. Para sa mga damit na suot namin, salamat sa protection at comfort na binibigay ng mga ito. Para sa mga taong kulang sa damit o na hindi afford ang decent clothing, nanalangin kami na magpadala kayo ng mga opportunities o ng mga taong makakatulong sa kanilang needs na ito. Para sa transportation na ginagamit namin para makapunta sa mga lugar na kailangan namin puntahan. Salamat sa safety sa mga travels at sa availability ng mga transportation options. Para sa mga may sariling sasakyan, nanalangin kami na maging safe ang kanilang mga biyahe at na maging reliable ang kanilang mga vehicles. Para sa mga gumagamit ng public transportation, nanalangin kami na maging safe at convenient ang kanilang commute. Para sa healthcare at medical needs, nanalangin kami na magkaroon kami ng access sa quality medical care kapag kailangan namin. Para sa mga may health insurance, salamat sa coverage na ito. Para sa mga walang health insurance o na hindi afford ang medical expenses, nanalangin kami na magpadala kayo ng mga ways na makakuha sila ng medical help na kaya nilang bayaran. Pero higit sa lahat ng material provisions na ito, Panginoon, nanalangin kami para sa trabaho at opportunities na magbibigay sa amin ng steady income para masustain namin ang aming mga pangangailangan. Para sa mga taong may trabaho ngayon, salamat sa mga opportunities na ito. Nanalangin kami na maging stable ang kanilang work at na magkaroon sila ng job satisfaction sa ginagawa nila.
Para sa mga empleyado, nanalangin kami na magkaroon sila ng good relationships sa kanilang mga boss at co-workers at na maging fair ang treatment sa kanila sa workplace. Para sa mga businessmen at entrepreneurs, nanalangin kami na maging successful ang kanilang businesses sa tamang paraan. Hindi business success na nakakasama sa iba, ngunit business success na nakakabuti sa lahat, sa owners, sa employees, sa customers, at sa community. Gabayan ninyo sila sa mga business decisions na gagawin nila at protektahan ninyo sila sa mga fraudulent people o sa mga business scams. Para sa mga unemployed o underemployed, nanalangin kami na magbukas kayo ng mga doors ng opportunities para sa kanila. Hindi lang any job, ngunit mga jobs na suitable sa kanilang skills, experience at educational background. Para sa mga fresh graduates na naghahanap ng unang trabaho, gabayan ninyo sila sa kanilang job applications at sa mga interviews na dadaanan nila. Para sa mga senior citizens na hindi na kaya mag-work ng full-time, nanalangin kami na magkaroon sila ng pension o retirement benefits na sapat para sa kanilang pangangailangan. Para sa mga may disability na naghahanap ng work, nanalangin kami na magkaroon ng opportunities na suitable para sa kanilang capabilities. Para sa mga OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya dito, nanalangin kami na protektahan ninyo sila sa mga dangers sa abroad at nabigyan ninyo sila ng strength na magtiyaga sa hirap ng pagkalayo sa pamilya. Nanalangin din kami na maging fair ang treatment sa kanila ng kanilang employers at na maging safe ang kanilang working conditions. Nanalangin din kami para sa financial wisdom. Panginoon, matutuhan namin kung paano mag-manage ng maayos ng mga pera na binibigay ninyo sa amin. Matutuhan namin ang proper budgeting, saving at investing. Protektahan ninyo kami sa mga tukso na mag-overspend o na gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Turuan ninyo din kami kung paano maging generous sa iba na may needs kahit hindi kami mayaman. Para sa mga utang na mayroon kami, nanalangin kami na magkaroon kami ng paraan na mabayaran namin ang mga ito sa tamang panahon. Para sa mga taong may malaking utang na overwhelming na, nanalangin kami na magbigay kayo ng wisdom sa kanila kung paano ma-restructure ang kanilang debts o makakuha ng help na makakatulong sa kanilang financial situation. Para sa mga future financial needs, education ng mga anak, medical emergencies, home improvements, or retirement funds, nanalangin kami na matutuhan namin ang early planning para sa mga future expenses na ito. Gabayan ninyo kami sa mga investment options na safe at na mag-grow ang value over time. Ngayon mga kapatid, maghahayo tayo ng mga prophetic declarations basis sa mga promises ng Diyos sa kanyang salita. Ang mga deklarasyon na ito ay hindi wishful thinking, kundi mga truth statements base sa mga sinabi na ng Diyos sa kanyang word. Nagde-declare kami ngayong araw na ito na ang Diyos ay may mga plano ng kapakanan para sa aming buhay at hindi plano ng kapahamakan. Base sa Jeremias 20 verse 11, alam namin na may future at hope ang naghihintay sa amin. Nagde-declare kami na ang mga araw na darating ay mas magiging better pa kaysa sa mga nakaraang araw dahil ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga bagong mga bagay sa aming buhay. Nagde-declare kami base sa awit, 23 na ang Panginoon ay aming shepherd at hindi kami magsasama ng anuman. Lahat ng kailangan namin ay ibibigay ng aming Diyos sa tamang panahon at sa tamang paraan. Hindi kami magiging kulang sa pagkain, sa shelter, sa damit o sa anumang basic needs na kailangan namin para sa aming pamumuhay. Base sa Matthew 6:23, nagde-declare kami na habang hinahanap namin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang righteousness, lahat ng mga material na bagay na kailangan namin ay dadagdagan sa amin. Ang priority namin ay spiritual growth at ang pag-serve sa Diyos. At ang pangako ay aalawin ng Diyos ang lahat ng aming material concerns.
Base sa 2 Korinto 9:8, nagde-declare kami na ang Diyos ay able na magbigay sa amin ng abundance sa lahat ng mga bagay upang sa lahat ng panahon magkaroon kami ng sapat at mag-abound sa bawat good work. Hindi kami magkakaroon ng mga panahon na completely na walang resources at laging may surplus kami para makatulong sa iba. Base sa Filipos 4:19, nagde-declare kami na tutupukin ng aming Diyos ang lahat ng aming needs according sa kanyang riches in glory by Christ Jesus. Walang need na hindi mapupunuan ng Diyos. Physical needs, emotional needs, spiritual needs, lahat ng mga ito ay aalawin ng Diyos. Base sa Deuteronomio 8:2, nagde-declare kami na ang Diyos ay magbibigay sa amin ng power na makakuha ng wealth upang ma-establish niya ang kanyang covenant. Ang financial breakthroughs na darating sa aming buhay ay hindi accidental, kundi part ng plano ng Diyos na gawing instruments kami ng kanyang blessing sa iba. Base sa Isaiah 55:11, nagde-declare kami na ang word ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi babalik sa kanya ng walang effect, kundi gagawin niya ang lahat ng sinabi niya at magpro-prosper sa purpose na kanyang itinalaga. Lahat ng mga promises na binasa namin sa Bible ay magiging totoo sa aming buhay. Base sa Malakay 3:2, nagde-declare kami na ang Diyos ay magbubukas ng mga windows ng heaven at magpo-pour out ng blessing na hindi na namin makakaya na tanggapin. Ang overflow ng blessings ay mangyayari sa aming buhay dahil faithful kami sa pagtitithe at sa pag-give ng offerings. Base sa awit, hindi pa ito 6:3, nagde-declare kami na magiging fruitful kami sa lahat ng ginagawa namin. Ang mga projects na sinimulan namin ay magiging successful, ang mga relationships na binubuo namin ay thriving, at ang mga investments na ginagawa namin ay mag-go-grow. Base sa Genesis 22:4, nagde-declare kami na blessed kami sa lungsod at blessed din kami sa bukid. Sa urban setting man kami nakatira o sa rural areas, makakakuha kami ng opportunities at blessings. Blessed ang fruit ng aming body, blessed ang aming businesses, blessed ang aming properties, at blessed ang lahat ng ginagawa naming mga gawain. Base sa Isaiah 7:1-3, nagde-declare kami na magkakaroon kami ng double portion sa halip ng shame na naranasan namin dati. Ang mga areas ng buhay namin na dati namang disappointing o shameful ay magiging areas ng double blessing at victory. Base sa Ecclesiastes 11:1, nagde-declare kami na ang bread na inihahataw namin sa tubig ay babalik sa amin after many days. Ang mga good works na ginagawa namin, ang mga tulong na binibigay namin sa iba, ang mga seed na pinaplanta namin ay magbubunga sa aming buhay sa tamang panahon. Base sa 2 Kings 6:6, nagde-declare kami na even sa mga impossible situations, magkakaroon ng provision ng Diyos. Kung paano naging possible na magkaroon ng abundant food sa Samaria sa loob lang ng isang araw, ganun din ang Diyos ay able na magbigay ng breakthrough sa aming situation kahit mukhang hopeless pa. Base sa 1 John 3:6, nagde-declare kami na lahat ng hihilingin namin na ayon sa will ng Diyos ay maririnig niya at ibibigay sa amin. Hindi lahat ng hinihiling namin ay automatically na ibibigay, ngunit lahat ng aligned sa will ng Diyos ay siguradong matutupuan. Base sa Mark 11:23-24, nagde-declare kami na may faith kami na makakapaglipat ng mga bundok. Ang mga impossible situations sa aming buhay ay mababago ng aming faith at prayer. Walang problema na masyadong malaki para sa Diyos. Mga kapatid, ang mga deklarasyon na ito ay hindi magic words, kundi mga statement ng faith base sa mga promises ng Diyos. Ginagawa namin ang mga ito dahil naniniwala kami na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga salita at nagagawin niya ang lahat ng sinabi niya. Ngayon, ituturing natin sa Panginoon ang natitira pa nating mga oras ngayong araw.
Panginoon, ang mga oras na darating sa araw na ito, mula ngayon hanggang sa gabi, ay inilalaan namin sa inyo. Ang lahat ng conversations na magkakaroon kami, lahat ng trabahong gagawin namin, lahat ng desisyon na gagawin namin, lahat ng people na makakasalamuhan namin, lahat ng mga ito ay naway maging opportunities na mapakita ang inyong love at character. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga mata na makakakita lang ng mga bagay na pure at noble. Huwag naming makita ang mga bagay na nakakasira sa aming spiritual life o na nakaka-tempt sa amin na gumawa ng masama. Gamitin ninyo ang aming mga mata na makakita ng mga needs ng mga tao sa paligid namin at na maging sensitive sa mga opportunities na makatulong. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga tenga na makinig lang sa mga bagay na nakaka-edify at nakaka-encourage. Protektahan ninyo kami sa mga chismis, sa mga negative talk, at sa mga salita na makakasira sa aming peace of mind. Gamitin ninyo ang aming mga tenga na makinig sa mga tao na may needs at na maging sensitive sa voice ninyo sa aming mga puso. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga bibig na magsalita lang ng mga salita na nakaka-build up sa iba. Huwag namin masabi ang mga salita na nakakasakit, nakakasira ng relationships o nakaka-discourage sa iba. Gamitin ninyo ang aming mga bibig na mag-encourage sa mga taong down, na mag-share ng good news at testimonies at na mag-praise at worship sa inyo. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga kamay na gumawa lang ng mga good works. Gamitin ninyo ang aming mga kamay na makatulong sa mga taong may needs, na makagawa ng productive works at na maging instruments ng inyong blessings sa iba. Protektahan ninyo amin sa temptation na gamitin ang aming mga kamay sa mga illegal o immoral na activities. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga paa na maglakad lang sa mga places na aligned sa inyong will. Huwag namin puntahan ang mga lugar na nakakasama sa aming spiritual life o na nakaka-tempt sa amin na gumawa ng masama. Gamitin ninyo ang aming mga paa na puntahan ang mga lugar na makakabuti sa amin at sa mga taong mahal namin at na maging willing kami na pumunta sa mga lugar na may mga taong needs na kailangang matugunan. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga isip na mag-isip lang ng mga thoughts na pure, noble at godly. Protektahan ninyo ang aming minds sa mga negative thoughts, sa mga worries na walang benefit, sa mga lustful thoughts at sa mga plans na hindi align sa inyong will. Gamitin ninyo ang aming mga minds na magplan ng mga good works, na mag-solve ng mga problems ng constructive ways, at na mag-meditate sa inyong word. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga puso na mag-love sa mga taong inilagay ninyo sa aming buhay. Matutuhan namin ang unconditional love, ang forgiveness, ang compassion at ang selflessness. Protektahan ninyo ang aming mga puso sa bitterness, sa grudges, sa hatred at sa selfishness na makakasira sa aming relationships. Nanalangin kami na ang lahat ng activities na gagawin namin ngayong araw, ang trabaho, ang pag-aaral, ang household chores, ang time sa family, ang relaxation time, ay lahat ng mga ito ay maging worship sa inyo. Matutuhan namin na gawin ang ordinaryong mga gawain sa extraordinary na paraan dahil ginagawa namin ito para sa inyong glory. Para sa mga challenges o difficulties na maaring ma-encounter namin ngayong araw, nanalangin kami na bigyan ninyo kami ng patience, wisdom at positive attitude na malagpasan namin ang mga ito. Huwag namin maging easily discouraged or frustrated kapag hindi agad namin nakukuha ang results na gusto namin o kapag may mga obstacles na biglang dumating. Para sa mga opportunities na darating ngayong araw, nanalangin kami na maging sensitive kami sa mga ito at na magkaroon kami ng courage na samantalahin ang mga opportunities na aligned sa inyong will para sa aming buhay. Minsan hindi namin napapansin ang mga opportunities dahil hindi sila dating sa mga expectations namin, kaya nanalangin kami na bigyan ninyo kami ng spiritual discernment. Para sa mga people na makakasalamuhan namin ngayong araw, nanalangin kami na maging blessing kami sa kanila
at sila naman ay maging blessing din sa amin. Para sa mga strangers na makakasalubong namin, naway makita nila sa aming mga actions at attitudes ang inyong love at character. Para sa mga friends, family members, co-workers, or classmates na makakasama namin, naway mag-contribute kami sa positive atmosphere at sa good relationships. Nanalangin kami na patuloy namin makita ang inyong hand sa lahat ng nangyayari sa aming buhay ngayong araw. Sa mga maliliit na blessings, safe na commute, masarap na pagkain, successful na meeting, o simpleng ngiti mula sa ibang tao, naway ma-recognize namin ang mga ito bilang gifts galing sa inyo. Sa mga challenges naman na maaaring dumating, naway makita namin ang mga ito as opportunities para lumago sa faith at matutuhan ang mga lessons na gusto ninyong ituro sa amin. Salamat Panginoon sa privilege na makakasama kayo sa buong araw. Salamat na hindi ninyo kami iniiwanan kahit saan kami magpunta at kahit anuman ang ginagawa namin. Ang assurance na nandyan kayo palagi ay nagbibigay sa amin ng confidence at peace na makakaya namin ang anuman ang mangyari ngayong araw. Habang tinutupad namin ang mga commitments at responsibilities namin ngayong araw, nanalangin kami na patuloy ninyong gabayan ang aming mga decisions at actions. Para sa mga malaking desisyon na kailangan naming gawin, bigyan ninyo kami ng wisdom. Para sa mga maliliit na choices na gagawin namin, naway aligned din ang mga ito sa inyong values at principles. Nanalangin din kami na magkaroon kami ng balance sa lahat ng areas ng aming buhay ngayong araw. Time para sa work, time para sa family, time para sa personal development, time para sa rest, at time para sa spiritual activities. Matutuhan namin ang proper prioritization at time management na makakabuti sa lahat ng aspects ng aming buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, nanalangin kami na magiging grateful pa rin kami sa lahat ng blessings na natanggap namin at na matutuhan namin ang mga lessons mula sa experiences na naranasan namin. Naway matulog kami ng peaceful dahil alam naming ginawa namin ang best namin at nakasama namin kayo sa buong journey. Mga kapatid na nakikinig sa amin ngayong umaga na ito, salamat sa inyong time at sa inyong participation sa panalangin ito. Sana ang mga salita na narinig ninyo ay naging encouragement sa inyong mga puso at naging inspiration para sa inyo na mas maging close pa sa aming Panginoon. Huwag ninyong kalimutan na mag-comment sa video na ito at i-share ninyo sa amin ang mga testimonies ninyo tungkol sa mga prayers na nasagot na ng Panginoon sa inyong mga buhay. Ang mga testimonies ninyo ay nagiging source din ng encouragement sa mga ibang viewers na nakikinig sa channel na ito. Kahit maliliit man na blessings, i-share ninyo sa amin dahil ang Diyos ay nagagalak kapag kinikilala natin ang kanyang mga gawa sa aming buhay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, i-click ninyo ang subscribe button at i-press din ang notification bell para ma-notify kayo tuwing may bagong videos na ina-upload namin. Marami pang mga meaningful na panalangin at Bible studies na isi-share namin sa mga darating na araw. At ayaw namin na ma-miss ninyo ang mga blessing na naghihintay sa mga videos na ito. I-share din ninyo ang video na ito sa inyong mga friends at family members na sa tingin ninyo ay mabibless din sa mga message na narinig nila dito. Ang pag-share ninyo ay hindi lamang nakakatulong sa growth ng channel, kundi mas importanteng nagiging instrument din kayo ng pagbabahagi ng God's Word sa mga taong may pangangailangan din ng spiritual encouragement. Naway ang Panginoong Jesus ay mag-bless sa lahat sa inyo sa natitira pa ninyong araw. Naway makita ninyo ang kanyang hands sa lahat ng mga nangyayari sa inyo ngayong araw at naway maging source of strength at joy ninyo ang knowledge na minamahal kayo ng Diyos ng sobra-sobra. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at magkita tayo muli sa susunod na video. God bless you all.